uwi ka panalig. Ayan, supportahan natin si Flixie TV Vlog. Watch hour na lang yung kulang niya. Ayun, doon ako galing. Mga ka-Flexie, grabe. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets but if you don't want to tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my, which is the general guidelines and other related rules and regulations for the October 13, 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections and all succeeding DSKs thereafter. Next please. Okay, let's proceed to Article 60. Constitution, composition, and appointment of electoral boards, liaison, and support staff. Next please. Okay, as usual, ang electoral boards po natin, andyan po si chairman, si Paul Clerk, at saka si third member. Kung nakasanayan nyo rin may support staff, ang support staff po natin during automated lang po yun. So ngayon po manual tayo, wala po tayong support staff. Okay po? For the functions of the electoral board, we have first, verify the identity of a voter using EDCBL, conduct the voting in the polling place and administer the counting of votes, maintain order and enforce obedience, and act as deputies of the commission in the supervision and control of the conduct of elections. Again, usually po sa election, nung nakaraang election, ang support staff po natin ang nag-aayos ng mga pila po ng mga botante. Ngayon po, since wala po tayong support staff, pwede po si third member, habang wala pa po tao sa loob, siya po ayusin po muna niya yung pila sa labas po. Okay po? Nasa inyo na po yung kung paano po. Si chairman po, siya po bahala kung paano po niya i-delegate yung mga tasks po. Okay po? Next please. Okay. Ito naman po, this text please. Here are the qualifications of members of the electoral board. Generally po, ang gusto po talaga, ang require po natin is registered voter po. Okay po, pero sa ngayon po, medyo nagkaroon po tayo ng shortage ng mga teachers. Kaya ang latter part po ng composition ng IDs po, inalaw na po namin yung mga no records, active records. So, pwede na po nakapag-serve sila. But then, kapag po nagbukas po yung registruhan po natin, mag-iusap na lang po ako, magpa-reactivate po kayo ng records po ninyo, o kaya magpa-registro po kayo para sa 2025 po na election, makakapag-serve na po kayo. Okay po? Kasi take note, as of now po, possible po na dalawa ang election natin sa 2025. Yung national election, midterm, at saka yung barangay election po. So May ang national, then December po ang barangay election po natin. Okay po, so next year po, magkakaroon po tayo ng registruhan. So yung mga inactive po at saka no records po na teachers, pwede po kayo magpa-register next year po. Probably around March po ang start ng registruhan po natin. Okay po? Next is of good moral character, has never been convicted of any election offense or of any crime punishable by more than 6 months of imprisonment, or has no pending information for any election offense, and able to speak and write Filipino, English, or the local dialect. Next please. Voting privileges and prohibitions in political activities of ED members. Kung dati po, di ba,
Kasi automated naman yun, national yun. So, kung saan ka sign, pwede kang bumoto. Okay. Importante, ilagay mo yung pangalan nyo doon sa dulo ng PCCL. Ngayon, meron din naman po tayong voting privilege. Pero ang pinagkaiba lang po dito is, makakaboto kayo sa place of assignment po ninyo kapag ang same barangay lang po. Okay po, halimbawa, Zone 1 kayo rehistrado. Then, ang sa Zone 1 cluster is 1 to 5. Pero ang presinto po ninyo nasa cluster 4. Assignment po ninyo is cluster 1. Pwede po kayo bumoto doon sa cluster 1. Hindi nyo po kailangan pumunta doon sa cluster 4. So long yung assignment po ninyo sa yung barangay po. Okay po? Okay. Kapag naman po hindi ganun, yung place of assignment po ninyo iba sa barangay kung saan kayo rehistrado, pwede naman po kayo pumunta sa barangay or sa voting center kung saan kayo rehistrado. Provided na medyo light lang po yung bumoboto po noong time na yun sa presinto po ninyo. At saka magsalita po kayo ng mga ibang EB members po. Okay po, hindi po pwede iwanan natin yung cluster po natin. Okay po? Next please. Okay, ito na. Pinakaabangan. Ayun! Woo! Lakas pala. Ayan. 10,000. Chairperson. Medyo tumaas po ang natin ngayon. Honorary EB po. member. 9,000. Wow! Okay po? Deso. Si chairman po, sa Service Presido, card. si Paul Clerk at saka si third member po, 9,000. Peso, 9,000 sa support staff. Yung support staff na po yan, yung first support staff. Meron na po ba dito pinagsuwat ng nakarang barangay election? Meron po ba dito nag-avail ng legal indemnification? O hopefully wala rin po. Okay po, basta importante po, sumunod lang po tayo kung ano nakalagay sa guidelines. Take note po medyo kasi medyo nagtataka lang ako bakit iba takot magiging mag-chairman. Kasi daw maraming responsibility ni chairman, ganito. Pero in fact, ano yan, collegial body kayo ni tatlo eh. Hindi naman yung decision lang ng chairman. Kung anong sasabihin ninyo, kung anong decision lalabas ninyo, tatlo kayong nag-decide niyan. So kung may problema, tatlo kayong haharap, hindi lang po si chairman. Okay po? Ang pinagkaiba lang naman is yung magkano tatanggapin eh. The rest, the responsibilities and functions, pare-parehas lang po yun. Okay po, take note po, collegial body po. Dapat kayong tatlo mag-decide po. Okay po? Majority po, halimbawa, kayong tatlo hindi nagkasundo. Importante po may majority po doon para kung ano po yung napag-desisyonan ng majority, yun po ang susundin po ng electoral board. Okay po? Next please. Next. Na po ako mga ka-Frexy. Oras natin alas 4 ng hapon. Ayan. 4 PM. Ayan yung labasan. Yan ang playground. 4 PM at umaambon na po. Hindi ko alam paano pa uwi. Yan ang playground.